Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali po sa inyo lahat mga kapanalig. Ipinagdarasal ng Radio Veritas ang lahat na intensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan, at kapayapaan po ng lahat ng kaluluwa, lalong-lalo na po yung mga nasawi sa bagyong Yolanda, sa Leyte at sa Samar. At ganoon din po sa mga intensyon na lahat nakasapi ng Veritas Kapanalig Community. Ngayon po ay Huwebes na ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pagdiriwang ay pangunahan po ni Reverend Father Arlo Yap SVD at ang ating mga lektor na sina Sister Ranela, Sister Emily at Sister Franz. Magsidayin na pong lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, pag-ibig ng Diyos, at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumanyong lahat. At sumayin. Marami nagtatanong kung ano mga palatandaan ng Panginoon sa atin. Ito pa nangyari sa Tacloban at sa ibang karatig bayan ng Visayas ay sa manayang dalubyong yaon ay anong palatandaan binibigyan ng Diyos? Sa ating Ebanghelyo po, itinatanong ibang mga tao kay Jesus, ano bang palatandaan dapat na makita nila? Bago tayo magpatuloy sa ating katahimikan, isang dakilang palatandaan natin sa sarili natin na ating pagkakasala, dapat ihingi ng tawad sa Panginoon sa ating mga kahinaan. At sa ating katahimikan tayo dudulog sa Kanya na buong kababaan loob, humingi ng patawad mula sa Kanya. Inaamin ko Sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalaba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa makalapit ng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawang tayo na makapangyarihan Diyos, patawal sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang materyal at malayang magparito, malinis, nagtitiwala at di maaaring mapinsala. Maibigin sa mabuti, matalas at di malulupi. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin, at dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos, maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian. Kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag, salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagaman siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay.
Sa lahat ng sanlahi, siya'y lumalagay sa mga banal. At ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ang Diyos ng higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw, higit ang kagandahan kaysa mga bituin at higit pa sa liwanag. Sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim, ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya't abot sa lahat ng sulok ng daigdig, at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo, o poon, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nagutos. Alipin mo silang lahat, at sa iyo'y naglilingkod. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumanglaw ka, at ako ay pagpalain. At ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako nang tuntunin mo at aral. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Pagsitayin na pong lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sumayinyong Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo'y nagsimula na maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita. At may magsabi sa inyo, naroon siya o nandito siya. Huwag kayong pumunta upang siya hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Ngunit kailangan muna magbata siya na maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Ang ating salmo responsorio ay nawala. Walang hanggan poong Diyos, salita Ayan. mong tumutubos. Okay, ulitin po natin. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Naniniwala po ako sa buhay natin, ano mang pangyayari, maganda man o hindi magandang pangyayari, pleasant or unpleasant,
painful or not painful, lahat ng pangyayari sa buhay natin ay merong kaakibat na biyaya ng Diyos. Ulitin ko po, lahat ng pangyayari sa buhay natin ay may kaakibat na biyaya ng Diyos. Kapag halimbawa ay tumama ka sa loto, or ang anak mo nagkaroon ng trabaho, or yung asawa mo ay bumalik sa'yo, naniniwala ko sa ganong klaseng biyaya, sa ganong klaseng pangyayari sa buhay natin, may kaakibat na biyaya ng Diyos. On the other hand, kapag halimbawa namatayan ka ng anak, or yung nangyari sa Tacloban, yung Dalugyo, Superstore, Yolanda, lahat ng biktima ngayon na hindi pa kumakain sa oras na ito after 5 days nung nakaraang bagyo. Naniniwala ako merong kaakibat na biyaya ng Diyos. At yung biyaya ng Diyos ay hulog ng langit. Ulitin ko po. At ang biyaya ng Diyos ay hulog ng langit. Sapagkat bawat biyaya na galing sa Diyos ay hulog ng langit. Halimbawa, kukuha ako, para sa mga kapanalig natin nakikinig sa oras na ito, kukuha ako ng mga petals ng mga bulaklak dito sa altar. At kinuha ko yung mga petals para inyong ma-imagine. Kumuha ko ng petals. Ngayon, itong petals na ito, mula sa bulaklak, ngayon nasa aking palad, ito yung sinasabing biyaya ng Diyos or grace of God. Ulitin ko po. Ito yung sinasabing grace of God o biyaya ng Diyos. At sabi ko sa inyo kanina, ito yung hulog ng langit. Kaya nga, pag itong biyaya ng Diyos, kamukha nitong hawak kong mga petals ng bulaklak, ay ihinihagis ko magmula taas at bumagsak yung petals sa sahig. Yun lamang pupulot na mga petals mula sa sahig. Pag pinulot niya yung mga petals na yon na mga biyaya ng Diyos, pag pinulot niya ang hulog ng langit, at sa kanyang pagpulot, inipon niyang hulog ng langit, sila lamang ang nakakaintindi ng kahulugan kung bakit nangyari sa buhay nila yung ganon sa buhay. Ulitin ko po, sila lamang ang nakakaintindi at nakakaunawa ng kahulugan noong nangyari sa kanila. Kaya ang katagang kahulugan ay nanggaling sa katagang hulog. Sila lamang pupulot ng hulog ng langit, ang bandang huli ang makakaintindi kung bakit nangyari sa buhay nila ang dalubyong Yolanda na nakaraan. Ang pangunawa kung bakit nangyari sa kanila, hindi makinakailan maintindihan natin ngayon. Hindi. In fact, we cannot understand why up to now. Personally, I don't understand why. Bakit hinayaan ng Diyos sa kanila? Personally, I don't understand why bakit maraming namatay at maraming nasirang properties. Personally, I don't even understand why bakit maraming looters at maraming robbers. At the moment, I don't understand. And I don't even understand, I don't even expect to understand bukas, maintindihan ko. No, hindi ko rin siya maintindihan. Next year, I won't even be able to understand. Lalo tigit sa mga nasalanta ng bagyong yaon, maybe they won't be able to understand. But only those who will pick up yung hulog ng langit, maybe are the ones who will understand yung sinasabing kahulugan noon sa buhay. Kagabi, nagmisa po ako sa isang patay. Minisahan ko ho na namatay yung babae out of, na merong colon cancer. She died of colon cancer. At ako po nagmisa doon sa babae, pangalan Liz. I think
think that was July, August. I'm not so sure anymore. At yung mga bereaved family, yung mga naulila, yung babae na merong colon cancer, ay, of course, yung mister niya, at 4 na anak. Ang panganay po ay first year college. Nasa youngest po ay elementary lang. 4 na anak. 2 lalaki at 2 babae. That was August. Minisahan ko. Namatay yung babae. Kagabi, minisahan ko. Namatay naman yung lalaki. Yung mister. At liver cirrhosis. So, in just less than 6 months, parehong patay ang mga magulang. At naulila 4 na bata. Ang sabi ko, I don't offer you anything to understand. But only those who pick up the grace of God will be able to understand. At tama-tama kagabi, yung first reading, also from the book of wisdom, ang sinasabi doon, only those who trust the Lord shall understand the truth. Sila lamang ang makakaintindi, yung mga taong nagtitiwala sa Diyos, ang sila makakaintindi kung anong katotohanan nangyari sa kanila. Kaya it affirmed, na binigay ko sa inyo kanina, na yung hulog ng langit, ang sino mang pipick up noon out of trust in the Lord, they are the ones who will understand kung bakit nangyari. Kaya pala, itong ang ating first reading, tignan ninyo, gusto ko yung isang binasa rito, na sa ating unang pagbasa, yung description tungkol sa karunungan. Sabi dito, pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin. Ulitin ko, sapagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin. Bakit? Ibig sabihin yan, may mga tao who will try to understand yung nangyari by mere emotions and they will not be able to understand. And sometimes, most likely, baka pa nag-decide sila out of sheer emotions, baka mali ang desisyon. Bakit? Kasi nag-desisyon because sa nararamdaman nila. Pero iba nagdedesisyon dahil sa karunungan taglay. At ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin. Kung babalikan ko yung nangyari kagabi sa minisa ko yun, syempre, grieving yung buong family. Grieving yung mga magkakapatid. As in, matinding pagdadalamhati. But at the time na sila nagdadalamhati, hindi pwede mag-decide sila out of sheer grief and emotions. Hindi pwede mag-decide. Ang decision ay kapag may karunungan taglay. At mas maliksi kaysa anumang damdamin. Ibig sabihin, hindi lang maliksi at mabilis. Hindi lang sa pag-sabi maliksi ay mabilis. Hindi. Mas maliksi, in other terms, not because mabilis yan dumarating, napapanahon ang kanyang pagdating. Kaya yung ating first reading, binabalangkas, ito yung karunungan, ito yung dapat, ito yung liwanag, ito pagkakasabi. Ang karunungan daw ay mas maliwanag. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag. Salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. In other words, saan magagaling yung karunungan? Kinababakasan o nababakas sa mga gawa at kabutihan ng Diyos. Diyan makikita ang karunungan. Ulitin ko po. Ang karunungan ay salaming kinababakasan o palatandaan na magawa at kabutihan ng Diyos. Ibig sabihin, kung nangyari itong sa Tacloban at mga karatig bayan na nasasalita ng bagyo, babasahin natin ang ibig sabihin ng Diyos sa atin o lalo tigit sa mga nasalita sa pamamagitan ng palatandaan gawa ng Diyos at kabutihan, tinatanggap din nila. Meaning, hindi mo siya titignan yung mga problemang ganon ng kamatayan at dalubyong Yolanda. Hindi natin siya titignan as it is. Ganun lang yung nangyari at marami na matay. Hindi. As sinasabi natin unang pagbasa, tignan din natin siya
sa mga kabutihan nangyari pa rin sa kanila. Sa magawa ng Diyos sa kanila. And definitely, maraming gawa ang Diyos sa kanila na kailangan babalikan natin. Na kailangan pangahawakan mo. Hindi mo pag pinanghawakan mo lamang yung dalubyo at kamatayan, hindi mo maintindihan kung bakit. Pero pag pinanghawakan mo rin, sa kabila ng mga dalubyong ito at sa kamatayan na ito, hinawakan mo rin siya, sa kabilang kamay ay gawa at kabutihan ng Diyos. Baka maintindihan mo kung bakit. Hindi lang isang kamay ng dalubyo at kamatayan. Hindi lang isang kamay ng kamalasan o ibig sabihin parusa. Hindi lang. Sa kabilang kamay, dapat meron kang pinangahawakan na gawa at kabutihan ng Diyos kung bakit nangyari. At pag nakita mo yung kagawa at kabutihan ng Diyos, yun yung karunungan mas maliksi kaysa damdamin. The other day, meron kong isang counseling. Alas 10 na unang gabi. Papasok po ko ng Christ the King. Alas 10 ng gabi. At yung babae, sabi sa akin ng gwardiya, kumpleto kang usatin. Sabi ko, sinong kasama? 2 bata. Hindi ko alam, yung batang yung ay nandun sa loob ng kotse. Nag-usap kami ng babae, nakatalokbong ng babae. Kung may imagine nyo, naka-jacket o sweater na may hood. Tinalokbong niya sa buong mukha, sa buong ulo niya, at naka-shades ng Ray-Ban, as in, ang dilim. Can you imagine? Alas 10 ng gabi, naka-shades. Obviously, ayaw magpakilala. Obviously. At sabi ko sa kanya, bakit ka gusto magpakamatay? Ay, gusto magpakamatay eh. Kinuwento niya ang kanya storya. Meron siya isang partner. At yung partner niya, meron iba pang babae. Eh, sinabi ko agad, diretsahan. Maybe karunungan talaga, karunungan. Maybe God's gift. Diretsahan. Yung partner sinasabi mo, hindi mo tunay na asawa. Totoo nga. Hindi nga tunay na asawa. At yung siya number 2, may number 3. Ang punto, to cut the story short, paano kung mamamatay ka, halimbawa? Sabi niya, sabi ko, may mga anak kang 2. Sabi ba sa akin pamimigay ko yung mga anak ko. Napaka-selfish mo. Napaka-swapak mo. You don't even live for your children. Tanda mo itong kapatid, sabi ko sa kanya, marami kong kausap na babae, siguro kayo makapanalig ng mga babae. Pwede patunayan sa akin right here, right now, ang fulfillment ng womanhood ay wala sa asawa. Ang fulfillment ng womanhood ay nasa mga anak. Tama. At sinasabi nga, ang lalaki, ang mister, pwede palitan. Pero ang mga anak, hindi pwede palitan. Tama. Asan yung pagkababae mo? Asan yung pagiging nanay mo? Kung pamimigay mo yan, magpapakamatay ka kasi nasasaktan ka na ng partner mo. Hindi mo tunay na asawa. The first place, sabi ko, you started with the wrong foot. What I'm trying to tell you, my dear kapanalig, yung isang himlaman naman ng karunungan pwedeng dumaloy sa pag-iisip niya that it is not right, hindi tama magpakamatay ka, hindi tama. Yung isang kalahati man ng butil na karunungan pumasok sa isipin niya na may mga anak siyang umaasa sa kanya. After talking to her for more than 30 minutes, she said, Father, maraming salamat. And she said, totoo ka nga, Father. Kakatindig lang ang problema ko compare sa iba. Ito yung mga palatandaan ng karunungan. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa Gospel. Huwag ka na humingi ng palatandaan. Ito na yun eh. Hindi mo kinakailangan hanapin pa kung sa magsimula ang kaharian ng Diyos. Iyan, hindi mo kinakailangan na malaman mo na ang kaharian ng Diyos na nagsisimula sa mga puso na nananalig sa Diyos. Isang karunungan dapat maintindihan. Napakasimple. Huwag mo hanapin kung nasa ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay nasa mga puso ng mga taong nananalig sa Diyos. At yung mga nananalig sa Diyos ay siya lamang nakakaintindi ng kahulugan sa buhay nila. Na kahit ano nangyari, masakit man o masarap, pangit man o maganda nangyari, lahat ay naintindihan ng mga taong nananalig sa Diyos sapagkat nasa mga puso nila ang kaharian ng Diyos.
Kaya tama-tamang ating Santo Responsorio, dugo sa kanyang salita. At bakit anong salita? Anong sinasabi ng salita? Sapagkat ang salita ng Diyos, yan ang pinakapunot dulo ng karunungang ginagawa niya sa mga nananalig sa Kanya. Diyan ang gagaling ang karunungan. Nasa salita ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. At diyan mo makikita ko ng kalooban ng Diyos para sa iyo. Especially, ang kalooban niyang puno-puno ng kanyang gawa at kabutihan. Ang ating Santo Responsorio, walang hanggang poong Diyos. Salita mong tumutubos. Walang hanggang Panginoong Diyos. Salita mong tumutubos. Bakit? Sapagkat sa mga taong may pananalig, sa mga taong may tiwala sa Diyos, sa mga taong pupulot ng biyaya ng Diyos, mga hulog ng langit, sila lamang ang nakakaintindi ng salitang binibigay niya. At itong salitang ito na pinupulot natin ang biyaya ng Diyos na siyang hulog ng langit, ang siya lamang nakakaintindi ng sinasabing kahulugan sa buhay. Only those who trust the Lord shall understand the truth, because they have nasa puso nila ang tinatawag na kaharian ng Diyos. Sa wakas ng panahon, ipadadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tipunin ang kanyang mga hinirang. At sa bawat kahiling at isasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway palagi ang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbuklurin ang lahat ng tao ng sama-sama sa pananampalataya at pag-asa, at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga trahedya gawa man ng tao o ng kalikasan, naway hindi magpaligalig o magpahina sa ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasama-sama nila sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Yaong mga yumao naway mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. At para sa mga may kaarawan, sa mga nagdaang araw at sa mga susunod na araw, si Homer Viray, Father Arlo Yap sa 17 po. nakasingit ka. Marla Santa Ana, Rochelle Ramos, Mayma Antiquin, Apolinario Oro, Alberto Lacap, at Ate Chit Ramos. At para sa mga intention po, mga kapanalig natin, lalatigit, sina Peter Cruz, Breca Las Family, Uy, Pato, Tividad, Oro, Mendoza, Antiquin, Pagtanganan, Winnie, Early, Nonet, Linsioco, Tony, Heidi, Chit, Esther, Mines, Sonia, Wilma, Terry, Tess, Franz, Mayet, Homer, MJ and Malivic, Melvin and Agnes, Peaches and Apple and Long, Dr. Susyap, Dr. Paul Malabanan, Goring Perez, Dali Alano, Tom de la Cruz, Tom de la Peña, Ed Lo, Dante, Javier, Tams, Christy, and Cheska Reyes, Ate Chato and Toto, Audrey, Cynthia, Gallardo, Romel, Pangilinan, Father Troy, De Los Santos, OFM, Nenes Waco, OFM Capuchin, Nenes Waco and Friends, and Lianto Family, Corazon Jimenez and Alan and Rochelle. Para sa mga kakagaling po na sumusunod, complete healing ng Tams Reyes, Tony Malabanan, Christy Reyes, Sister Ramira Uy, OSB, Lorraine Uy, Will, Julie Tolentino, Carlos Cañaveral, George Lynn, Arvie Bartolome, Lete, Jun Hongko, Tita Glo Cabrera, Meli Rendor, Pibs and Apple, and Ben Rosing David, manlang tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ito aming dinadalangin sa iyo at binibigyan namin sa iyong kalooban. At kung ito mang kalooban mo, Panginoon, naway tanggapin mo at na magkaroon kami ng kasagutan mula sa iyong kabutihan.
Ito amin hiling sa dakilang pangalan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At Malaki mga kapatid, upang paghain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahalin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang aming ginaganap na pag-aali ng sarili ng anak mo ay amang pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahan loob, ang tao'y nilikamot, pinangangasiwa sa isang sinuko. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa namang hilig si awit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyo sa iyong kadakila. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Mga kapanalig, minumungkahay ko, kung kayo may nakikinig sa oras na ito, ilagay niyo mga kamay ninyo sa puso ninyo. Bakit? Signifying, palatandaan, na inaangkin natin ang kaharian ng Diyos sa puso natin. Sapagkat we trust the Lord. Nananalig tayo sa Kanya. At habang habang lagyan natin ating mga kamay sa ating mga puso, sabi mo, Lord, sana maintindihan ko. Ama namin banal, ikaw ang banal, bukod ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na hahandog para sa inyo. Panginoon, sana makita namin ang kahulugan ng biyaya mo sa amin. Salamat, Panginoon. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon, we trust in you. Nananalig kami sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Mga kapatid, ang misyon natin pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa na pag-aalaala sa pag-amat at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalin namin si tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katutugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakais sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling nga ang masimbahan na gana sa buong daigdig, puspos yung mga sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, o nasa naming obispo na tanang kaparian. Alaharin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asiling muling mabubuhay.
Lalo tigit, Panginoon, yung mga namatay sa dalubyong Yolanda. At lalo tigit, Panginoon, yung mga hindi pa naililibing after 5 days. Kawa mo sila, Panginoon, patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at magitapat kami lahat na makasalo sa buhay ng walang wakas. Kaysa na mahal na Bireng Maria, nina ng Diyos, kaysa naman po sa lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo. May pagdiwan nawa namin ang pagpulis kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak namin, Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating dadasalin ang panalangin tinuro sa atin natin, Panginoon. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadiyam kami sa lahat ng masama. hindi namin kamadya sa lahat ng masama, pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ni Jesucristong aming tagapagligtas. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. O Panginoon Jesucristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaya sa iyo sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng panglagi sa inyo. At sumayin. Isang karunungang likas sa mga Pilipino. Pag sinabi niya may awa ang Diyos, karunungan niyan likas sa atin mo. Kaya kahit na mangyari, may awa ang Diyos. Sabihin sa bawat isa, peace be with you, pagkat may awa ang Diyos. Do this now in Jesus' name. Peace be with you, may awa ang Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Jesus, makapanalig. Ito po si Jesus na ating Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Mapapadama tayo tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Say
Ama naming mapagmahal, buong pananalig naming kinikilala ang iyong pagkalinga sa aming iyong mga anak. Buong pag-asa kaming nagtitiwala sa iyong kagandahang loob na pagkakalooban mo kami ng katatagan sa paghaharap namin sa mga hamon ng buhay. Buong pag-ibig kaming nagsusumamo na kami iyong tulungan at gabayan sa madilim ng mga araw ng kamatayan at kapinsalaan sa aming bayan. Dulutan mo ng walang hanggang kapayapaan ang mga tinawag mo upang iyon ng makapiling. Yakapin mo sa iyong mga bisig ang mga batang pumanaw sa kanilang kamusmusan. Lingapin mo ang mga nasasaktan at hilumin ang mga may karamdaman. Palakasin mo ang loob ng mga nagdurusa sa pagguho ng kanilang mga tahanan at pangarap upang makabangon at makapagsimulang muli. Pagpalain mo ang mga bukas palad na tumutulong sa mga nangangailangan ng makakain, may susuot at masisulungan, at ang lahat ng mga nagbabahagi na may mabuting kalooban. Sa hudyat ng iyong salita, tumatalima ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay at ipagadya kami sa mga sakuna at kasamaan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong sangnilikha. Ngayong panahon ng krisis, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming pagmahal, tinatanong namin utang loob ang banal na pakikinabang at niluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban namin kanyang tinitigim na iyong kadakilaan upang iyong kagandahan loob ay manatili sa aming palagayan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Briefly, taas niyo pong kamay ninyo makapanalig. Kayo mga nakikinig din, taas niyo ng kamay kahit kanan o kaliwa, it doesn't matter. This time just to pray in prayer, in silence sa mga kapatid natin, kapanalig natin na naapektuhan ng bagyo. Panginoon, paghilumin mo Panginoon ang mga nasalanta ng bagyo. Wala silang pwedeng kapitan kung ikaw lamang Panginoon. Alabigin sa mga taong may tiwala sa inyo at may pananalig sa inyo. Lord God, sana makabangon muli. Heal our land, Lord God. Magmula sa gobyerno, mapamalaan hanggang sa rank and files, hanggang sa maliit na tao, Panginoon. Heal our land. Magilumi pang natigid sa lahat ang mga nasalanta na matayan. Bumangon sana ulit ang Pilipinas, Panginoon. Sana mas maganda pamamalakad. Sana mas maganda pakikitungo. At higit sa lahat, sana mas malala na pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat sa mga pag-ibig mo. Sa pag-ibig kagawa ka ang mga gawain kabutihan mo, Panginoon. All this we ask you. We lift up to you in the might of Jesus, by the power of the Holy Spirit, one God forever and ever. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Magpalanawakan mga Panginoon Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, huwag ka mapayapa. Salamat sa Diyos! Maraming salamat po kay Father Arlo sa kanyang pangunguna sa pagdiriwang ng banal na misa at sa ating mga lektor na sila Sister Ranela, Sister Emily at Sister Franz. Maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na dumalo sa ating misa ngayon, maraming salamat po. Muli po tayo magsama-sama bukas alas 12:15 hanggang 1:00 ng hapon para sa isa na namang pagdiriwang ng banal na misa. At manatili po kayo makinig dito sa Radio Veritas 846, ang Radio Totoo. Susunod na po ang Caritas sa Veritas. Ako naman ang iyong kapanalig, Omar Viray, kasama po si Eric at si Ate Susan na bumabati ng magandang hapon. Sumayin niyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846.